tuloy-tuloy pa rin na ang tigil pasada ng grupong Piston bilang pagtuligsa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kumustahin natin ang sitwasyon sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, nasaan ka ngayon eksakto at kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa Welcome Rotonda dito sa boundary ng Maynila at ng Quezon City kung saan nga alas 4 palabang ng umaga ay patuloy na nga yung pagdating dito kanina ng mga tsuper para nga ipahayag ang kanilang pagkadismaya at pagkainsulto nga doon daw sa pagsuspende ni Pangulong Bongbong Marcos ng nakatakda ng piso na taas pasahe sa jeep sa kabila ng magkasunod na mega oil price hike sa buong bansa. Alas 4 pa lang nagsisimula na sila rito kung saan sentro rin ng kanilang panawagan ang kagyat na suspensyon ng oil deregulation law ng value added tax, excise tax sa langis na pumipilay daw sa mga tsuper. Anila hindi lamang daw ito actually nagtatapos, Cheryl, doon sa pagtaas ng produkto ng petrolyo dahil ito daw na deregulation law ay nakaaapekto din sa araw-araw na pamumuhay ng iba pa nating mga kapatid, mga estudyante at mga commuter na dahilan nga para patuloy na tumaas yung presyo ng petrolyo at ang walang aksyon daw ng pamahalaan ay nananatiling ang malaking katalungan sa kanila. Kaya daw magpapatuloy ang kanilang programa ngayong araw. Cheryl, kung nasaan tayo ngayon dito alas 4 pa lamang ng umaga nagtipon-tipon na sila. Pero kung makikita ninyo itong tent dito sa aking kaliwa, mamayang alas 4 ng hapon ay nakatakdang magtipon-tipon ang hindi bababa nga sa 10,000 na mga transport tsuper or yung mga drivers natin dito para nga ipanawagan at ipahayag ang kanilang posisyon dito sa walang patid na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Cheryl. Arles, kumusta naman yung mga commuter sa area na yan? May nasasakyan pa ba? Cheryl, dito sa kaliwang bahagi natin kung saan nandito naman yung E. Rodriguez Avenue, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung ilan sa ating mga kapatid kung saan sinabi nga nila na medyo nahihirapan daw sila na makasakay ng jeep dahil dito daw ay hindi naman talaga na halos nauubusan ng mga masasakyan. Kakaiba daw yung araw na ito. Meron tayong nakausap kanina na halos 1 oras na raw siya na naghihintay. Pero sa kabila niya mayroon namang ipinadala na provided ang kanilang local government unit at barangay na libreng sakay papunta ng EDSA at ng Cubao. At yung mga commuter naman, Cheryl, ay nakikiisa doon nga sa patuloy daw na pagtuligsa nga sa pamahalaan dahil wala raw kontrol yung pagtaas ng petrolyo at nais nga nila na ipaabot din sa mga tsuper yung kanilang suporta pero tagilid at hati ang kanilang opinyon kung payag nga ba sila na matuloy man kung sakasakali yung taas presyo sa jeep. Hanggang kailan daw, Arles, yung tigil pasada? Sa ngayon, Cheryl, ay nakatakda sila na magpatuloy ang programa hanggang bukas. Magkakaroon sila ng marcha mula dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City patungo doon sa paanan ng Menjola para nga daw mas malapit at mas malakas nilang maisigaw yung kanilang posisyon dito. Dati raw kasi, Cheryl, yung 500 to 700 pesos nakita ng mga tsuper sa 12 to 18 hours na kanilang pamamasada ay nasa 200 to 500 na lamang daw yung kanilang naiuuwi sa kanilang mga pamilya. At kung magpapagas sila ng 30 liters, halos nasa 3,000 na raw yung kanilang gagastusin agad. Kaya nais din nila na in a way, hindi lang yung basta-bastang ayuda yung ibigay ng pamahalaan, kundi yung pagsuspend mismo sa mga umiiral na batas at yung mga taxes dahil daw mas long-term yung gusto nilang ipanawagan. At kung mangyari nga itong pagsuspend sa all deregulation law, sa excise tax, fuel tax at yung VAT, posible daw, Cheryl, na maibalik nga sa 55 pesos ang presyo ng produkto ng petrolyo kagaya ng simula nito bago yung pagputok ng agresyon ng US, Israel at Iran. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Sa Baclaran, galit din ang mga nagtitigil pasada na binawi ng pamahalaan ang nakaschedule dapat ngayon na fare hike. Para sa update magbabalita live, si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Piston dito sa Baclaran. Madaling araw pa lang nagtipon-tipon na mga jeepney driver dito, hawak ang placard na may panawagang tanggalin ang value-added tax sa presyo ng langis
excise tax at oil deregulation law. Isa pang tanong nila, bakit daw sinususpindi pa yung dagdag pasahe ngayong araw? Tila kawalang konsiderasyon daw ito ng pamahalaan para sa kanilang mga tsoper. Sa ngayon, Cheryl, makakasama natin ang presidente ng MBDI Bajola Piston na si Sir Eduardo Velia. Sir, sir, dito po tayo. Ayan. Magandang tanghali po, One Balita Pilipinas. Kasama po si Ms. Cheryl Cosim. Una po, bakit po tayo nakikilahok sa mga kilos protesta ngayong araw? Magandang tanghali po kayo, sir, at sa atin po sa studio. At ganoon din po sa ating mga nanonood. Yes, sir. Bakit po tayo sumasali sa mga kilos protesta at sa mga rally ngayon? Ay, ito po kaya po kami sumasali dahil po dito sa sobrang taas na ng petrolyo ng gasolina, ng diesel na ginagamit natin sa ating mga kapasadan. Hindi na po halos kaya sapagkat ngayon po ang diesel, mahigit na po 100 ang isang litro. So, sa amin po pamamasada, halos wala na po natitira. Sa loob po noong pong 55 ang diesel, kami po ay kumukonsumo na umabot po ng 1,500 bawat araw. Subalit ngayon kung tumaas ang diesel na umabot na mahigit na ng 100, halos 3,000 na po ang aming pong kinukonsumo sa bawat araw. Kaya po, ang nangyayari po, pagdating po ng hapon, kami po wala na pong may halos bariya na lahat po. Magkano po ba yung bariya? 150, 200, yun na lamang po ang aming naiuwi sa aming pasigla. Ngayon, sir, talagang tuloy-tuloy yung pagsirit ng presyo ng diesel, no? Gaano ba ito kabigat para sa inyong mga tsuper? Ay, mabigat po, siyempre. Unang-una, nakahanap buhay kami, wala na po kami ma-iuwi para sa aming pamilya. Kaya po ang hiling po natin, si Pangulong Bongbong Marcos, dapat po sana, tanggalin muna po yung VAT at i-excise sa langis. Kasi po ito, malaking kabawasan na rin po, malaking dagdag na rin po ito sa aming mga mananatay. Unang-una po, kapag ito po ay napatupad, pasamantalang tanggalin, ito po ay madadagdag sa aming pong kinikita. And ang ruta nyo, sir, no, Baclaran to Divisoria, ngayon Tigil Pasada, paano yung kitaan ninyo, sir? Sa ngayon po Oo, ngayong Tigil Pasada nyo. siyempre po wala po kaming kita. Sapagkat hindi naman po kami bumabiyahe. Ito po naman yung pinaghahanda na namin kahit pa paano. Kami naman ay nagtutulong-tulong kahit pa kami may mga gastos sa aming pagtitigil pasada. Yun po, nagkakaisa naman po kami. Lahat po ng aking mga membro na umaabot po ng 86, lahat po yan, hindi po bumabiyahe. Next week, sir, susunod na linggo, magkakaroon na ng ayuda para sa ating mga jeepney driver na kagaya po ninyo. Ito ba'y malaking tulong at makakatulong po ba ito sa inyo? Kahit pa paano, siguro pwedeng makakatulong din. Kasi kung ito po ibubuhos din natin sa diesel, kagaya po na nasabi ko, halos 3,000 po sa isang araw. So, ibig sabihin, ito po hindi pa sapat sa 2 araw, kulang pa po. Sa bagay, kahit pa paano, maibsan din yung aming paghihirap kahit na sa 2 araw na sistema. Okay, maraming salamat po, sir. Yan po, si ang presidente ng MBDI Bajola Piston na si Eduardo Velia. Cheryl? Thank you. Thank you very much. Francis, kumusta rin yung mga commuter dyan? Yes, Cheryl. Actually, yung mga commuter, ito kasi nga kinakatayuan natin ngayon. Ito yung loading area kung saan dito sila nagsasakay ng mga pasahero. Kaya yung mga ilang pasahero na hindi aware na merong tigil pasada ay kailangan nilang lumakad ng ilang metro papunta doon sa mga nagsasakay ng na jeep, no, yung pumapasada pang mga jeep ngayon, ano. At ilan pa doon ay meron ding programa ang LGU ng Pasay City kung saan may libreng sakay, kung saan pwedeng sumakay dito yung mga pasahero, no, at hihahatid sila dito sa may EDSA TAP. Cheryl? Maraming salamat, Francis Rivera.